Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua. Bakit? Hindi ko alam. Ma'am, Hindi ko alam bakit siya nanalo. Well, understandable. Kay Laila de Lima and kay Cheljok, no? They've been very vocal anti-Duterte since birth. Dumating lang naman na naging candidate si Omar Duterte kasi ayaw na makipag-usap ni Congressman Vincent Garcia. Sinasabihan namin siya na siya lang ang tumakbong congressman. At at the time, ayaw na niya makipag-usap sa akin. And until now, I reached out to him, ayaw pa rin niya makipag-usap. Will submit a supplemental, some sort of a supplemental petition or motion in the NBI. I cannot talk about what that supplemental document will be, but I'm sure you will know about it once it is filed in the NBI. Ma'am Ruth, VP, yung assessment niyo po na lahat, no, almost lahat na mga key provinces and cities, Manila, Cebu, and Hindi ko pa nakita yung disaggregated votes. Ang nakikita ko lang is yung total votes. No, we still have to study siguro kung saan nakakuha ng boto ang PDP laban so that in the next elections, kung meron man silang senator candidates, ay maayos nila yung kanilang strategy. Dahil sa ngayon na election, ay tumulong lang naman ako sa kanila dahil nawala si dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga, noong meeting de avance ng PDP laban, ay tinawag lang ako ng tadhana. Wala naman akong partido. Initially, wala talaga akong plano na sumali din sa kampanya dahil na nga, nakakaon po kong tagam ato ang 2022 elections. No? So, it would be good for PDP to study para kung meron silang senators in the future, ay maayos nila yung campaign strategy nila. Mamaya, right, ma'am, kahit start. Balik sa kung tagam na ay nag-comment na now you learn. Para na inahan ko ay. Ako po, sorry, I have to ask this. With the overwhelming result sa election, all the third back na debates na nakadaon. There are now you are the strongest contender for 2028 presidential. Yes, ma'am. There are also a clamor about that. But that should be. As I said, no, tung 2019, gipangutan ako kung modagan ko og senator, nagsulti ko dili. Tung 2022, gipangutan ako kung modagan ko og president. Sayo ko nagsulti na January of 2021 musulti ko. And I did. Nisulti ko nga dili ko modagan og president. Ang pagdagan ako og vice president were circumstances that happened after the deadline of the filing of candidacy naman ko siya. And sa 2028, gitagaan ko og deadline sa mga supporters na hantod December of 2026. By December of 2026, kung dili daw ko magdesisyon, they will look for other candidates for president in 2028. So, napakoy more than a year. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did at noong 2021 with regard to running for president. Karin Beltran, Hello po, VP. Good morning. As part of your wishes, VP, na makadaog ang mga senatorial na imodil, ito, so are you satisfied with the result? Isa ako ang statement, no, it was not what we expected. We expected more candidates from PDP to win. Pero in my heart, they already won. I listened to their campaign speeches. Once lang ko nakapaminaw sa ilahang mga campaign speeches, kanto lang meeting de avance, and I was proud of them.
No, they know what they wanted. They know what they wanted for the country, and they fought for it. So in my heart, they won, and hopefully, kung naaman sila, kung meron man silang nakita na hindi tama yung resulta ng elections nitong nakaraang May 12, ay maresolba siya sa loob ng COMELEC at kung saan man na pwede na legal na proseso. VP, how do you assess the results in the Davao region? Is it true that the Duterte's daw is losing its other groups sa Davao region? Hindi ko nakita ang results sa ibang areas sa Davao region. Nakita ko ang results dito sa Davao City. And 12 of, kasi si Senator Honasan was ranked number 12, no? Sa Davao City, and endorsed siya by President Duterte. So yung buong 12 na yun ay galing sa slate, including guest candidates ng PDP. Pero sa local, yung mga governors, Hindi ko nakita, ma'am, because hindi naman kami nag-participate sa ibang elections sa local. Wala kaming, wait, I have to check. Walang HNP candidate sa labas ng Davao City. Meron lang kami HNP candidate dito sa loob ng Davao City. So, hindi kami nag-participate sa local elections sa region. bakit ba? Because nag-focus kami dito sa Davao City. So, all our strength and resources and lahat na cooperation and lahat na nilagay namin sa Davao City. We started planning for that election January of 2024. January 2024 pa lang, nandito pa si PRD. Wala pa yung dalawang candidates, si Omar at si Rigo. Wala pa sila because at that time, January 2024, wala sila sa listahan ng mga kandidato. Ang nandoon lang, January 2024, si PRD, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at ako. Kaming apat plus yung team na hindi ko na lang pangalanan kung sino sila, pero nagpapasalamat ako sa kanila, and we still continue to work with them. Yung team, we decided to focus on Davao City. Dumating lang naman na naging candidate si Omar Duterte kasi ayaw na makipag-usap ni Congressman Vincent Garcia. Sinasabihan namin siya na siya lang ang tumakbong congressman. At at the time, ayaw na niya makipag-usap sa akin. And until now, I reached out to him, ayaw pa rin niya makipag-usap sa akin. Hindi niya sinasagot yung messages namin. Kaya naging candidate si Omar. Pero at the time, January 2024, si Omar and si Rigo, wala pa sila sa listahan ng candidates. So, okay. Pinag-usapan ngayon yung speakership at saka Senate presidency. Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para hingin yung blessing niyo? At meron bang sariling candidate for speaker and Senate presidency, VP Sara? Wala. Wala akong candidate for speaker or for Senate president. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate president. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi pa siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit siya yung napili mo na endorse mo? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan, sa misa. Another, follow-up ko lang doon sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung formula niyo para
magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially, immediate family. Kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third termer or incumbent. VP, Sige, Brent, go ahead. VP, ngayon kumasa itong si Chel Jokno and Attorney Lyle De Lima for prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila De Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeal. Hirap mag-comment dyan. Mag-join ni Chel Jokno. And, well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment. Last na VP, sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua. Bakit? Hindi ko alam. Ma'am, Hindi ko alam bakit siya nanalo. update po ma'am sa birthday celebration niyo sa The Hague, ma'am. At yung ano po yung magiging program doon, ma'am? At when are you going to fly to The Hague po? Okay. Or invited ba? Oh yes, invited kayo lahat. Brian naka-record to Brian. Naka-record to Brian. Ano lang kayo. June ang next namin na mga activities for Office of the Vice President. Ngayong end of May, pupunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila. Pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27.